Makakasama natin ngayon si Raymar Cortinis na dating kasapi ng NPA at ibabahagi niya ang kanyang kwento nung buhay niya before, nung nasa Kilusan siya at ngayon na nagbalik loob na siya. Maaari mo nang ipakilala ang iyong sarili. Ako si Raymar Cortinis, taga Barangay Mabini, sakop sa Katarman, Samar. Dati, ano yung mga ginagawa mo dati? Dati yung ginagawa, nagsaka lang kami, ma'am. Magsaka, yung anak buhay lang namin sa uma lang. Nag-aaral ka ba nung mga panahon na yun? Yung mga panahon, lang yun. Hanggang grade 3 lang. Bakit ka naka-stop ng pag-aaral? Siyempre sa kakorean gihapon sa panahon ba. Mahirap yung panahon. Mahirap. Pero yung mga magulang mo, nag-ano din. Oo, sa uma lang, ma'am, sa uma. Yung hanap buhay ba? Nagsasaka din sila. Opo. Ilan ba kayo magkakapatid? Kami siyam. Marami kayo. Opo. Nakapagsimulan mo naman ng mag-aral, ba't hindi mo na lang to pinagpatuloy? Kasi yung una, patay na kasi yung magulang namin na babae. Kaya, parang lang, wala na yung nanay namin na maliliit pa kami. Tapos yung tatay namin, siyempre di man kami lahat na alagaan si Kuan. Oo. Na si Maupay ba? O dito Paano hindi na alagaan ng mabuti? Paano mo nasabi? Di ba ma'am na nakita part sa pag-eskwela. Di ba kami gimporsinga? Hindi pag-eskwela ni. So, ayan lang kayo ng papa niyo, bala kayo sa nyo, ganyan. Oo. Tapos, nga na sito tigdag ko na kami. Kaya namon na magtrabaho. Di na siya nagtigang. doon ka na nagsimula. Oo. Trabaho muna sa bukid. Tapos, pagkakita naman sa siyempre sa umaman lamang pangaboy, di man may iwasan nga magkamayada magkiringta sa mga MPA na. So, nung time na yon mahirap yung buhay nyo, nakapag-stop ka ng pag-aaral. Opo, ma'am. Tapos, doon mo naisipang... Pa lang yun, pasok-pasok pa lang, ma'am, utos-utos lang. Paano ka din nila nautusan? Paano mo sila nakilala? Siyempre ma'am, meron kami mga kakilala nga kaupulat nila dito. Mga kasama nila? Oo, kasama nila. Tapos, kakilala din namin. Ayan, nautusan kami nga, okay, ito daw, pwede yan, utusan. Hanggang na pabalik-balik kami doon sa kanila. Pero alam mo, Oo. ano yung naramdaman mo nung time na yun? Ano lang man yun, ma'am, parang wala pa yun. Yung pagpupunta mo sa kanila, ano lang yun, salitan ka ng magandang pagsalita ba? Ano din sinasabi sa'yo? Ganito daw ko, no, dito, libre pag-eskwela, sa NPA, tapos, mukakuha ko natin na kailangan makiglabang ungkit niyan mga pobre, mga kablas. So, naisipan mo talagang magtapos ng pag-aaral. Kasi yun yung dahilan, isa sa dahilan mo kung bakit ka sumasama doon eh. Kasi sinasabi nilang may libreng pag-aaral doon. Oo. Pero
ulpot nga dito sa ang time na pag ulpot na bangad sa kanila, pagdating na sa kanila, Oo. hindi ko man talaga makakapokus dun sa pag-aaral. Oo, so, yun, inuutos-utusan ka na nila. Oo. So, hindi ka talaga natakot kung Ay, hindi. wala talaga, Wala hindi mo yun sa talaga ano. naisip Oo. na ganun. Pero sa simula lang muna, ano lang, utos-utos lang muna. Ano Hindi yung mga pa. inuutos nila? Oh, ano lang, pagbili ng pagkain, saka yung mga pang-ulam nila, tapos mga snack naman, Hmm. ganyan lang muna. Masaya ka naman doon nung panahon na yun. Oo, Anong parang ano sa ano mo, sa loob mo? parang ano, malakas yung loob ko kasi ano, hindi pa mo nagunon mga isip bata pan talaga ako doon. Okay na to, mga Ano yun, lang. may manatanggap ka rin pag inuutosan ka nila? Wala. Wala. Walang, pinapakain ka lang. Pakainin ka. Tapos, pagkatapos sa trabaho mo, pwede ka umulit naman. Nakakauwi ka pa rin. Oo. Ayun na sa matagal na utos-utos, ayun, hindi na talaga sila na kailangan daw talaga mag full time na sa kanila. Tapos ngayon, nung ano na, mga ilang taon din yun na ganun, or buwan na utos-utusan ka lang nila bago... Mga 2 taon natin, mga 2 taon. So mga 2 taon mong ginagawa yun. Utos-utosan ako ng pagkain. Anong mga klaseng pagkain? Mga bigas. Kung nakakabili sila ng ulam na manok, mga sardinas, isda. Gaano kadalas yung pagdadala mo ng mga supply? Mga siguro sa isang buwan, mga 3 o 5, ganyan. Hindi naman, marami naman kami na utosan. Hindi lang naman ako. Hindi lang ikaw. So, marami kami. So, nung mga time na yon, paano din? Binibigay nila pera sa'yo? Ano bang ginagawa? Paano nila inuutos? Minsan, binibigay yung pera. Tsaka minsan naman, nag-uutos lang doon sa barangay na kunin mo na lang yung bigas doon, ganyan. Tapos, dali na namin sa kanila. Magkatapos nun, anong mga sumunod na mga ginawa mo? Sa pagkatapos nun na inutos-utosan ako nila, talaga, pumasok na ako sa Ano kanila. yan? Ikaw nagsabi na gusto mo nang sumama sa kanila or anong ginawa nila sa'yo? May masabi ba sila sa'yo? Ako mismo, ma'am, nagsabi. Pero, sabi din nila nga, okay ka na daw dito pumasok eh. Ganito naman yung performance mo, okay ka naman. Paano mo sinabi? Gusto ko, sige kay, total nandito naman tayo, siyempre, isip bakit pa mga kanto. Parang agresibo pa. Oo. Kung anong iisip ko, Ano yung naisip mo nung nag-send ka? Gusto mo nang humawak ng armas? Parang ganon. Oo. Ano pa yung mga nasa isip mo? Parang, gusto ko rin siyang umawag ng armas, tingnan ng ibang tao, basta yun ako nun. So parang sa'yo, pag makita ka ng ibang tao na may dalang armas, parang Oo, ganyan yung isip ko. parang proud ka. Oo. Tingnan ka nila na ganon. Opo. Kaya yun yung isang isang nag-motivate sa'yo na Oo. sumama sa kanila. Opo. Tapos siyempre sa tagal namin doon nagsama-sama sa loob, nag-usap-usap naman kami na dapat ganito, naglalaban natin daw. Dahil marami ang mahirap para magawin daw yung gobyerno, ganyan. Naniwala ka naman? Kung noon, medyo naniwala naman ako eh. Hindi ko naman talaga alam yung totoo eh. Siguro. Hindi ka ba nakapagtanong sa kanila? Totoo ba yung sinasabi niya? Ganun. Hindi naman.
hindi na ako nagtatanong sa kanila. Yung lang sinasabi nila eh. Pero sa katagalan ko, nagtagal na ko dun, na-realize ko na yung yung hindi na paniwala nga kailangan daw baguhin yung gobyerno eh. Mismo nga doon sa loob, nag-away-away na. Sige, bago tayo mapunta doon, ano pa yung mga experiences mo? Kasi pumasok ka doon noong anong taon? Yung inutos-utosan ako, ma'am. Ano yun? 2014. 13 nga na, 14. 2013 to 14, yun yung mga Ganyan. 2015, tapos mga 2015, yun na yung pumasok ka na. Ilang taon ganito nung pumasok ka na? Ano pa doon ako? Mga 17 pala ako. 17 ka pa lang, nandun ka na. Pero masakay na ako sa 18, ma'am. Mag-18 na. 18 na. Bawal man doon yung yung minor de edad na pumasok ka doon sa kanila. Kaya ang ginawa sa'yo ay inutos-utusan ka pa lang nung minor ka. Opo, ma'am. Kasi bawal pa. Oo, bawal pa bawal daw. Kaya nung time na yon parang gusto mo nang humawak ng armas. Oo. Pinapadala na nga ni Apple na armas nila eh. Yung mga iki, mga ganyan na mga arma. Hindi, dalhin mo to. Gusto mo rin. Oo. Siyempre bata pa masyado nga time. Pero utos lang ako nila. Ngayon, nandun ka na sa loob. Ano man din anong kaibahan nung inutos-utusan ka lang, saan doon ka na sa loob? Magkaiba na yung nandun ka sa loob. Kasi doon sa loob, marami na yung asukasuin mo sa sa trabaho. Siyempre, masikaso ka na sa parte sa pag-away sa iba, ma'am, sa mga tropa. Monitor ka na kung sino na yung di na yung mga kalaban, sini. Focus na sa isip. Tapos pagka mamaya hindi magulo yung sitwasyon, buratan masa na kayo, mag-recruitment na kayo doon. Yan yung trabaho. So, sumama ka din doon sa pag-recruit? Ano lang, sa security. Hindi naman ako mismo nagkukuha doon nagbubasa sa mga documents. Hindi ka doon? Nag-security lang kami. Pag nag-security kayo, ano yung ginagawa niyo sa security? Nagbabantay lang sa paligid. Bantay sa paligid. May mga instance din ba na Hindi naman yan masyado malayo man eh. Bantay lang yung clear good talaga yung nagka-time ba na nagkaroon ba ng time na may pumasok din na mga sundalo? Nung panahon na nagsisecurity kayo? Wala. Hindi nagkataon na Hindi nagkataon. Pero sa nyo, kung ikaw, nung panahon na yun, anong naisip mo? Kunwari, may pumasok na sundalo. Siyempre, magpuputo kayo talaga, mag-araway. Kahit andun kayo sa malapit sa Oo, siyempre, hindi mo man iiwan yung mga tao tayo nag-recruit dun mga tao, kailangan dipinsan mo yan. Ganun talaga yung dapat yung gawin. Oo. Tapos sa mga ilang taon mo na pag-stay doon, ano yung mga pinaka unforgettable na mga karanasan mo? Karanasan doon? Oo. Yung karanasan ko doon nandun ako sa loob. Ma'am, pagod, pera, gutom. Ganun yung experience niyo doon? Experience, ma'am. Yan man talaga yung experience doon at saka siyempre, yung binamin kami, doon yung kami Yun kasi nabanggit mo yung mga sa pag-recruit, doon naman sa mga sa opensiba, naman yung mga experience mo doon? Experience sa sa mga if may encounter ka ba sa first encounter nyo nung mga na-feel mo nun? Yan, dahil dalawa lang naman ako sumama sa arawan. Hindi naman masyado. Yung sa una, medyo
parang wala ko talaga dun sa kakaba-kaba sa simula. Yung Bakit? unang encounter. Dahil first time ko nga encounter eh. Parang mabait. Parang excited ka pa. So excited Ganyan. ka, doon yung Oo. excitement sa'yo. Sa bagay, kasi una pa lang, excited na Una excited pa ka lang. humawak ng ano, di ba? Oh, Humawak ng baril. Ano ba nangyari nun, nung unang encounter mo? Ano bang activity nyo nun? ano lang Ginawa? kami, nandun kami na ano, kumakain lang kami lahat eh. Ipong kami. Ilan kayo nun? Mga 40. 40. 40 kayo? Oo. Sobra. Mga 47, ganyan kami. Oo. Dalawang squad kami doon team ko. Tapos, Tapos pag mga yung tanghali, kain na kami, bigla kami doon pinapaputukan. Siyempre, yung mga kasama namin, biglang nagtakbuhan, nagpaalisan, isa-isa, di na pinano yung mga kasama nila ba? kanya-kanyang takbo na lang. Kanya-kanya na. Ikaw, anong ginawa mo? Kung ginawa ko tingnan ko yung mga kasamaan ko na tumatakbo ako, siyempre, dipisahan ko muna yung sarili ko. Dahan-dahan, di na ako pumunta dun sa isip ko na, Pero lumaban ka? oo, ang tatlo na lang kami dun yung natira eh. 3 na lang? Oo. Anong pakiramdam mo nun, yung 3 na lang kayan dun? Hindi, yung kasama ko dalawa, matatapang naman yun. Matatapang na yun. Parang parang walang kakaba-kaba sa ganyan Oo, na. ikaw? Oo, mas lalo. Bakit ako, first time ko sa Araway, yun ko, isugin, ganito pala yung Araway, ganito. Kaya, wala siyang tumakaba-kaba mo. Oo, wala kang kaba talaga. Oo. Yung, that time nga, patapon na sa Araway, ang experience ko lang doon talaga pagod at saka gutom, piraw. Yun, Atras na kami sa mga time. ilang minutes din yung putukan? Tutukan. Mga siguro, sobrang siguro na 5 minutes na. Pero malayo yung sundalo sa inyo. Hindi naman masyadong malayo. Lapit lang din. Oo. So, kaya talagang tamaan kung matatamaan. Oo. Yun, mga after 5 minutes, ano na yung ginawa niya? Na kami, umalis namin. Sama na namin yung nagiwalay-walay man kami. Isa-isa, dalawa. Pagdating dun sa daan sa unan, sama-sama na kami dun. Isa-isa, dumadating. Uy, dito pala kayo, dito. Umalis na kami dun. Meron kami dun kasama na habol. Dito yung tama. Tinamaan. Oo, dito. Matanda na yun. Ano yung mga ginagawa niyo? Namin yan, binuwat. Lagay namin meron kami doon lagayan na parang yung tawag doon na, binubuhat namin yun. Tela? Kuan ma'am, yung dito sa Bisaya ma'am, alam, ang tawag ng sa Tagalog Basta yung pinapasan. Oo. May kahoy. Wala. Okay. Meron siya parang pak. Parang pack siya. So, ano yun, kung pack, may isang tao na nagbuhat na lang talaga sa kanya, sasalita Oo. kayo. Isa-isa kami, sa saliwan. Sasalitan kayo. Oo. Hanggang kami. Ikaw, kasama ka din doon sa nagbuhat. Anong pakiramdam nun nung binubuhat mo yung kasama mo na? Siyempre, yung masakit sa loob mo, kasi siyempre kasama mo yan eh. Yun, anong galit ka? Hindi naman sa ganyan mas mood na galit. Pero naramdaman nga, siyempre wawa naman sa kasamahan. Pero hindi naman yan masyado na galit niya. Siyempre normal yan sa gera. Meron na tatamaan. Tanggap mo na ganun talaga. Oo. Hindi nyo rin naman nilapit yun sa barangay, ganun, para magamot. Wala, ma'am.
meron man kami kasama na medical. May medical kayo. Tapos Oo. ngayon, anong ginawa nyo? Saan kayo pumunta? Inano namin din paano sa medical. Tsaka mga sa kasimana siguro. 1 week. 1 week. Namatay namatay. Hmm. Ako na siguro, hungry na sa, hindi man dito na kuha yung niya, Nasa loob. nasa loob ng bala. Tapos ngayon, yung pagkatapos ng ano nang nangyari sa grupo nyo? Inihintay namin yung iba. Hanggang mag-ipon ba kami lahat. Hmm. Tapos pagka-ipon namin, ay pumunta na kami dun sa Happy Valley. Lumipat kayo ng... Oo, papunta ng Happy Valley kami na. Bali, yung unang encounter mo sa Diyan sa Mabini, ma'am. Mabini. Oo, Bakit ba dito sa Mabini? dun sa Mabini. Kasi yung kasaysayan talaga sa Mabini, dati yan. Kumbaga, parang bahay na yun sa MPA ba na barangay na yan. Hmm. Parang ganyan ba. Iiwanan sa MPA. Dadatingin naman. Dahil nandyan yung mga basing masay. Kaya, May, ano din yung mga ginagawa sa Baseng Masa? Yung mga... nag-support siya sa mga supply. Number 1, supply. Tapos, monitor sa mga seguridad ba. Nag-monitor mga seguridad. Tapos, siyempre, nandun naman sa ibang lugar para makuha ng mga supply nga sa mga kasama. Lumipat na kayo. Ito, ang taon na to ay 2020. Oo, 2020 natin. Yun yung pinakaunang Experience ko. experience mo. Mm. So, nung 2015 to 2020, yung madalas mong ginagawa ay Ano lang yan? Recruit. Tsaka, edukasyon naman sa mga tao, ganyan. ganun lang Oo. halos yung ano. Yung trabaho namin. Pag meron mga tropa, alis naman kami. Paano yun? Pag nasa barangay kayo, dumadating yung ikwento mo daw sa amin Yung dito kami sa nag-area kami dito sa Luping Libigya. Ano lang doon? anong barangay yun? Sa Sumoroy. Sumoroy. Oo. Ano lang kami doon, yung ginagawa namin doon, edukasyon lang sa masa, saka pagbubulig sa production. Hmm. Tapos, ayan, siyempre, propaganda sa mga tao. Ganyan. Pero naman dumadating ng mga tropa, alis naman kami dyan. Alis naman kami doon sa isang barangay. Pupunta naman kami doon sa isang barangay. Kaya ganyan yung ginagawa lang namin. Lipat-lipat lang Oo, kayo. lipat-lipat lang. Kung saan barangay na walang tropa, doon kami. May pagkakataon ba na na wala na talaga kayong napuntahan kasi andun na yung mga tropa sa mga barangay? Hindi naman kami, nagawa ng paraan. Paano? Kung marami na yung mga tropa doon sa mga buro barangay, siyempre meron naman kami basing masay. Hmm. Inutusan lang namin yan. Pero doon kami nagtatago sa pinakasurok ng gubat. Hmm. Yung sip na hindi kami talaga Sige. dadaanan sa mga tropa. Nung sa mga nababalitaan nyo, ano din yung mga ginagawa nila sa sa barangay? Tinatanong niyo yung mga basing-masa nyo, anong sinasabi nila sa inyo? Hindi. Pag pinutusan namin yung mga basing masa, nagtatanong kami sa kanila na kumusta yung mga sundalo, ano yung ginagawa nila, ganyan. Sir, nandito daw sir sa ganitong lugar, ito, ganito. Tapos, sige, okay lang yan. At least mas malayo pa man sa amin yun.
Yan ang ginagawa namin dati. So, pero nahihirapan talaga kayo pag andun yung presence ng sundalo sa mga barangay. Oo, nahirapan talaga. Paano yung in terms sa supply, pag andun sila sa barangay? Yung time yung kasi nga, mga panahon, hindi pa man masyado good maigpit yung tropa sa mga supply, mga ganyan ba. Pero naranasan mo yung yung hinigpitan talaga yung supply. Oo, Oo. Paano ba yung ginagawa doon? yung ginagawa na lang doon sa mga basing masa, nag-ano na lang sila. Marami na yung paraan nila na kung ano-ano lang, makadala lang sila ng supply. Kung ari, nagtatapon ng basura, ganyan. Pero yung laman, bigas. Umabot sa point na gano'n na yung ginagawa nyo. Oh, Kasi yung mga sundalo, naghigpit na sila. nihigpitan nila. Oh, ganyan. Chinecheck nila kung may mga nakakaakyat doon ng mga supply. Oh, Sa mga panahon na yon, ano na yung pakiramdam nyo kasi limited na yung mga supply na natatanggap nyo eh. ano na yung parang karamdam ko parang hindi na ata natin kaya. Ikaw, personally, ano yung Oo, naisip ko sabi na mo? parang hindi natin kaya. Mauubos tayo ata nito ha. Yun, sa sarili, yung lang yung sinasabi ko na parang hindi na, parang na yung gobyerno talaga. Malakas na yung gobyerno, Oo. parang gano'n yung pakiramdam mo. Kasi hindi ka pa nakaisip ng mga panahon na yun na magbalik loob. Unti-unti na yun naiisipan. So yun na yung mga naging dahilan. Oo. Di ba ikaw ay isang team leader? Opo mo. So yung mga time na yun, team leader ka, yun na yung naranasan nyo na mahirap na. Oo. Pwede mo bang makwento yung mga pagkakataon na yun bilang isang team leader? Paano yun? Paano pag yung mga kasama mo ayaw na din, tapos ikaw man yung team leader nila? Siyempre, bilang ka isang team leader, responsibilidad mo rin sila maging mga tao mo, mapayuan na nagsumbong sa'yo na nagsalita nga gusto ko na umuwi, pero pinapayaw ko sila nga ganito atin, dapat lumaban tayo dahil ito yung dahil para mag-ano tayo eh. Pero nasasabi ko lang yun, pero sa totoo sa sarili ko na ako mismo, unti-unti na rin ako na umuwi na balad. Umuwi na. Nakakaisip na. Nakakaisip na ako nga umuwi. Pero hindi ko lang pinapakita sa mga kasama ko dahil bawal doon sa sa loob. Bawal ka man doon mag-convince na uwi na tayo, mag-surrender tayo. Bakit ba? Ano ba yung nangyayari pag mga ganun? Bawal yun. Pag malaman yun sa commander yung papatayin ka. So parang dala na lang din sa takot mo na ganun. Oo. Pwede mo bang makwento yung hirap na pagdaanan yun ng mga panahon na yun? Si 2020, nagka-encounter ka yung mga panahon na yun, tapos yung mga panahon na yun, limited na lang yung mga supply na tatanggap nyo. Yung mahirap na pinagdaanan ko yung dun sa kami na bombing. Sige, pwede mo bang makwento to? Dun sa kabaming namin sa Happy Valley. Mahirap yun dahil gabi yan, ma'am eh. Gabi, mga alas 4. Sige, bago yun, bakit kayo napunta sa Happy Valley? Bakit dun kayo pumunta? Doon talaga yung namin, simula na kami dito sa Barangay Mabini, yung atras namin papunta doon sa Barangay Happy Valley. Sige, pagpatuloy natin yung kwento sa Happy Valley sa mga susunod na episode.